Morning. Ayun. Alam mo, Pastor James, hindi magtatagal. Pastor na rin itong mga to. Ganito naman tayo nag-umpisa eh. Ano ba ginagawa natin dati? Alalay lang tayo, tiga-buhat ng kung ano-ano. Mapaglingkuran lamang ang lingkod ng Diyos. So, yeah. Naimbag nagsapayo amin, maayong buntag sa inyong tanan. Tama ba ako, Leah? Maayo. Binabati ho natin ang lahat. Ngayong linggo ay ginugunita ng buong mundo ang paghahampas. Ay, ano ba? Ano yun? Ano yung... Hindi, yung ginaganon, ano pa, hampas? Ay, palaspas. Oh, sorry. Oh, kasi... basta yun. Sorry na. Patawarin nyo na ako. Ang buong mundo po ay magluluksa ngayong linggo. Maraming bawal. Kaya lang, kaya gusto kong makiusap sa inyo na hindi po, wala na po, nagawa na po lahat ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na hindi na siya angkop doon sa salita ng Diyos ay hindi po pwedeng, pwede nating i-celebrate. Kaya lang, alam niyo po, nagbago na kasi. New mindset na tayo. Panibagong isip na. We were changed. Ang mga kasama nating araw-araw, inaalala natin palagi yung kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon every day at 7:30 in the evening. Kaya po, ang mundo, minsan lang nila gagawin sa isang taon. But we do it every day. So, yung Semana Santa, di ba pagka Santo, lalaki, pag Santa, babae. Okay. So, Semana Santo. Opo. We are doing it every day. Dahil ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, can you do it? Remember me as open as you can. Pwede bang madalas ninyo akong alalahanin? Kaya po, especially ngayong week na ito, ang Semana Santa, pero Semana Santa natin, araw-araw. We remember the Lord. Hindi ho tayo dala ng relihiyon, hindi tayo dala ng kultura, ng norms, hindi tayo dala ng, yung nakagisnan, pamanhiin, hindi po. We are obeying and following what the Scripture says. Kaya huwag kayong magugulat kung hindi natin gugunitain yung 7 last word. Hindi kasi yan yung sinabi ni Lord eh. Wala ho yan sa Bible. Merong 7 last word na mga 7 huling salita ng Panginoon. Pero hindi yun yung binigyan niya ng halaga. Ang binigyan niya ng halaga ay ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli. So, the death and His resurrection. Andyan ho kasi yung kapangyarihan ng ating buhay bilang mananampalataya. Nagbibigay na kaagad ako ng introduction, para ho maunawaan natin yung ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mananampalataya. It is very important for us to learn na ang Panginoon, ang gusto niya ay hindi lamang doon sa sineselebrate natin ginugunita, but in every day, ginugunita natin siya. Inaalala natin siya in your breakfast, in your lunch, and in your dinner. And in your bed, habang kayo ay natutulog. So, yan ho. Kaya po, kung sakali na kayo naman po ay lalabas dahil Sabado Gloria, mag-ingat lang kasi marami ding Semana Santa na naglalasing. Oh, that is how they celebrate the Semana Santa. Pupunta sila sa gilid ng ilog,
Whatever that is. Gusto ko yun. Huwag lang maglasing. Huwag lang yung sagad-sagaran. Pagkatapos, magpatakbo sila ng wusyong, ganun. Tawa. Wala kasang parang ang buhay nila ay 7 buhay. Ay no? Siyam. Parang pusa. Na kapag ka namatay, may buhay ulit. Meron ba ganun? So, mag-ingat ho kayo. Pero dito ho, wala hong maglalasing. Amen? Maglasing tayo sa presensya ng Lord. May kausap ako. Amen. And then, mamaya ay i-announce ng ating team. Sabihin mo nga sa katabi mo, excited ka ba? Hindi siya. Sampalin mo. May authority ka. Alright, be excited. Ngayong Sunday po, marami akong makikitang hotdog, tinapay, at kape, at lamesa ngayong Sunday. Bakit? Ang ating service this coming Sunday ay 6 a.m. Pawawaw ka pa. Bakit ho? Eto naman, susunod naman tayo doon sa kaugalian. Resurrection Sunday. Sabihin mo nga sa katabi mo, Resurrection Sunday. Oo, gusto ko ito kasi yung dati nating nagre-resurrect yung ating mga buhay na bibigyan ng buhay. So this coming Sunday only ay 6 a.m. to 8 a.m. ang atin pong pag-worship. Yeah? Parang tayo lang. Resurrection Sunday, be excited. 6 a.m. Sabihin mo sa katabi mo, hindi alas 8:30, 6 a.m. this coming Sunday. Alright. Okay. Pwedeng hindi maligo. Pwede yun. Allowed yun. Allowed. Ngayon, ang gawin ninyo, yung inyong breakfast na ihahanda, dalhin nyo dito at kakain tayo. Amen? Kakain tayo. And then we will have a celebration because of the resurrection that Christ has done. Pero, magdala lang. Kung wala, maraming ang hotdog doon at saka itlog. At saka tinapay, walang kanin. Wala nang sinanghag, tinapay lang. Huwag kang mag-attend ng Resurrection Sunday, ha? Ayaw kitang makita. Alright, tuloy na po tayo sa atin hong pag-aaral. Amen? Tayong lahat ho ay tumayo. At sabay-sabay nating basahin. 3, 2, 1, go. Manalangin tayo. Panginoon, tinuruan mo kami upang sumampalataya. Ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. At kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw mismo ang nagbigay sa amin. Mangusap ka sa bawat isa in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong umupo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pinag-uusapan ho natin ay patungkol sa pagbibigay. Kaya lang, inareglo natin ito sa ibang perspektibo. Ang perspektibo ho natin ay kinakailangang maging tumanda. Ang maturity kasi, ang tinatawag dito, ay lumakas, tumibay, tumanda. Let's use the word in English, the faith that is matured. Yung pananampalatayang hindi na po pananampalataya ng isang bata, ngunit pananampalataya ng isang adult. Ano po? So yan ho ang ating pinag-uusapan, but our topic this month is about giving. Kaya nga po, uulitin ko, ayokong alegruhin ito sa temang giving sapagkat naririndi yung aking tenga. Dahil puro giving, yung church na yan, puro hingi ng hingi.
Hindi ho tayo humihingi. Ang church po ay pinagpapala ang lahat ng mga tao dahil ito po ay recognized in heaven. Lahat ng mga churches na kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos ay kaharian ng Diyos. Right? Hindi lang po ang cornerstone ang kaharian ng Diyos, but every church that recognizes that Jesus is the Messiah. And then, ang church nito ay kumikilala sa kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng kantawan at ang kanyang dugo. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang redemption. Ayan po. So this morning, naibigay ko rin konting introduction at nung nakaraan, we were talking about the substance of the things we hope for. Kahit bersikulo ito ng buong buwan, ang dami hong mga revelation na nais ipakita ng ating Panginoon by the words. Na ito po naman ay isinulat ni Apostol Pablo, kinasihan ito ng banal na spirito, na ito na po ay mga salita ng Diyos na galing sa mga pinili ng Diyos na mga tao upang makanonize ito. Maalala ko, nung nakaraang may dalawang Friday na ang nakaraan, I talked to you about how the Israelites, kung paano ang mga Israelita ay nagsakripisyo upang ma-preserve ang scroll. Ang mga Israelita hanggang ngayon, ang mga Israelites, even then, before our Lord Jesus Christ, and after the resurrection of our Lord Jesus Christ, and even during the birth of the church, ay nagsakripisyo na po ang mga Israelita. Wala hong Pilipino, walang Amerikano, walang Ruso, walang Iranian. Hindi po, ang Israelita lamang po ang nagsakripisyo upang ma-preserve ang Bible, ang scroll. At dahil sa kanila, marami ang namatay. Marami po, ilang milyon po noong, Holocaust, ang namatay dahil sa ang mga Israelite. Inggit na inggit lahat ng tao sa buong mundo dahil nasa kanila ang presensya ng Diyos. Though it was prophesied, you will go through tremendous tribulation. Behold, sabi ng Panginoon, I am with you always. Hindi ko kayo pababayaan. True enough, hindi ho pinabayaan ng Diyos ang mga Israelites. Hanggang sa gera ngayon, hanggang sa nararanasan ho nilang pagkutya ng bawat bansa. Nung nakaraan lang, last week, ay nagbito ang Russia at ang China. Sa gusto kasi ng China at ng Russia na maituloy na yung ceasefire at hindi ituloy ng Israelite ang pagtugis sa lahat ng leader ng Hamas. Hindi ho plano ng Diyos ito sapagkat ang Hamas magmula pa noon, mga Pilistino, ay kaaway na po nila, inaaway nila ang Israel. Remember, David and Goliath, sila po yun. Kaya palagi silang natatalo. Hindi na rin sila natututo. Dahil sa hate na hate nila ang Israelites from river to the sea. Alam nyo na yun. Wala po. Uulitin ko yung aking statement nung Friday na tayo na ay nandun, magmula noon hanggang ngayon na ako po ay nabubuhay, nung ako ay pinanganak, hindi ko po nakita sa kwento na kahit anong kwento na ang Israelites ay sumakop ng lote o area, the land that was promised. Siya ang pinakamalaki. Ang Jordan, hindi ho sila dati. Ang Jordan, it belongs to the Israelites. And some other places, and some other areas and nations. Ladies and gentlemen, the Israel is surrounded by 22 nations. And ang 22 nation na ito ay palagi silang, kung maaari lahat ng kanilang mga missile, nakatutok lahat sa napakaliit na bansang Israel. And then, yung laki ng mga area, like all the Arab countries, they are 160 times bigger than their country, than their land area, kaysa ho dito sa Israel. Ang Israel, ang kasinlaki lang ho ng land area, ay dito lang po sa Cagayan Valley. Ano po ang laki ng Cagayan Valley? Quirino, Isabela,
Cagayan at Apayao. Hindi ho kasama Apayao. Mountain province na, hindi, Apayao province na po yun. Ganun lang ho kadali. Ulitin ko, Cagayan, Isabela, Quirino, Biskaya. Tama, Cagayan Valley. Ifugao, tama ba ako? Ifugao, kasama. Hindi na. Teacher, tumayo ka nga at turuan mo ako. 1, 2, 3, go. Biskaya. Very good. Palakpakan nga natin si Sir Ron. Ang land area ay kahalintulad po ng Israel. Ganun lang ho kaliit. At lahat ng mga bansa, 22 nation, nakatutok ang kanilang missile. Wow. But again, ladies and gentlemen, sila po ang nagsasakripisyo para tayo ay mag-aaral ng substance of our faith. Para po lahat ng tao dito sa buong mundo, makilala nila yung kanilang Diyos na siya naman ang kinikilala natin. At yan ang pinag-aaralan natin. At yan ang sineselebrate nila ngayong linggong ito, pero mali ang celebration. Hindi ho nila sila celebrate doon. Kaya lang kasi, na-introduce ito ng religion. Maling celebration. Ang sabi ng Panginoon, madalas ninyo akong alalahanin, wag lang minsan. Everyday natin ginagawa yan. Kaya wag na ho kayong everyday na join the PLD everyday except Sunday. Ang ganito rin ho yung pinag-aaralan natin doon. Palakpakan natin ang Panginoon. So because of the Israelites, they preserved the substance. Wala ho, uulitin ko, wala ho ang mga Amerikano at mga Western, ang British, wala po. Hindi sila ang substance, kundi ang Israel, they preserve the substance of our faith. At walang iba kundi yung mga pangako ng ating Panginoon. Okay, tuloy na po tayo. Tandaan ho ninyo itong mga salitang ito kasi diyan ho tayo magbabase sa ating pag-uusapan, the substance and the evidence. Review lamang po ito. Nung nakaraan, we discuss about the substance. Okay? Anong ibig sabihin ng substance? The substance is a quality of being important. Mahalaga, importante. And then, valid. And so significant. Kaya ini-stress natin ito sapagkat in the Bible when it describes some of the words and it gives a meaning or definition, kakaiba po. At hindi lang ho pang Webster Dictionary ang kanilang description. So, substance is it has a quality of being important, valid, and significant. Gusto ko itong pangalawa. The quality of having a solid basis. Kapag sinasabi nating solid basis, meron kang foundational. It is concrete basis. It is the evidence. Yan, sinasabi ko sa inyo kanina. Meron kang ebidensya. Kaya ang pananampalataya, meron siyang ebidensyang pinangahawakan. Hindi po pwedeng ikaw ay mananampalataya, pero ano ba yung pananampalataya mo? Basta sa linggo may pananampalataya ako. Hindi ho ganun. Ang ating pananampalataya, wherever we are, kahit saan ka naroon, you have a basis and you have the evidence. Evidence sa korte is very important at crucial. Paano mapapanalo ang isang kaso? Kapag ka ikaw ay may evidence. And that evidence minsan nanggagaling sa mga witnesses o witness. Kaya ang ebidensya, pag lumapit tayo sa Diyos, sa korte ng ating Panginoon, ipapakita natin ang ebidensya. Ano ang ebidensya? The substance na i-preserve ng Israel. It is the promise of God. This is what you told us. Ayan. Panginoon, sinabi mo, suliranin man ay dumating. Ano yung susunod, Manny? Ano susunod? Ano ba? Surilanin.
suliranin man ay dumating. Susunod, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Tuloy-tuloy nyo naman na, kung itong mga singers natin, ay, nakalimutan din nila. When the oceans rise the oceans rise. Okay. Thunderstorm. Ray, it is foundational. Bilang arkitekto po, it is very important to establish a good foundation. Ang building na mali ang kanyang pundasyon, mali na po lahat. Yung kalsada na ito mula doon hanggang dyan, hanggang doon, papunta ron, yung ginawa nilang kanal, wala hong pundasyon. It is useless. At yung kanal doon sa corner natin, sinasabi ko sa inyo ito upang malaman ninyo na ang ating bansa ay kinakailangang mabago sapagkat corruption pa rin ho ang kumikilos. Bilang arkitekto, I told them, inilibre ko lahat yung mga trabahador doon, pinakain ko sila doon. Sabi ko, iayos ninyo yung box na ito dahil yung kanal ho nila, ganito po para malaman ninyo, ayoko naman kasing mag-vlog. Itong vlogger na to, baka sabihin nila, ang yabang. Meron hong box na ganyan yan dito, alam nyo yon yung binubuksan nila, ganyan, binubuksan. Alam nyo na yon? Oo. Tapos, yan okay. Elevation na, yung hinati ko lang na ganun. Ngayon po, yung imbornal nandito. Ano lang makikita mo? Ito lang ang lalabasan ng tubig. Ayan Pinakita ko na sa kanila, please naman. Huwag naman ganun. Hindi, wala rin namang saysayan. Pag bumaha dito sa amin, di ho, babaha dyan. Lalo na namang magbabaha kasi wala nang papasukan yung tubig. Nagagalit talaga ako pagka ganun. Dati naman akong kontraktor. Nangungontrata din ako sa DPWH at saka sa DepEd. Pero ayoko namang gumawa ng mga kapalpakang kagaya nito. Kaya nilibre ko, kinuha pa nila yung pala ko. Bagong-bago. Ano ang pangalan nung Mark? Kuha ka ang pala. Opo, kuha ang pala. Sige, gamit ang pala. Malis na ako, ayusin nyo yan Iniwan yung pala. Kinuha naman nila. Pati pala, pinagtatsagaan na nilang kunin. Nyamot na yan. Yeah. Hindi na ako galit. Hindi na po. Okay, balik na tayo. Okay. Wala na pong galit. Okay. Panibago na po. Bagong-bago na. Alright. Nakikita ko sa inyo yung iba seryoso. Ang haba ng nguso. Huwag naman ganun. Pumalakpak muna sa Panginoon. It is may concrete basis. And I like this. It is dependable. Meron siyang pinangahawakan. It is dependent. It is leaning on. Nakasandal siya. Sa alin? On God's promises. Kaya yung substance na sinasabi ni Apostol Pablo, ginamit niya ito dahil napakatindi ho ng kanyang termino in all of this definition na nabanggit natin. Kaya nga po, ang ating pananampalataya ay hindi ampaw. Hindi ho ampaw. Hindi sugar-coated. Meron tayong matinding foundation. At dyan ho nakasalalay ang ating kinabukasan. Amen? Very good. Now, ang gagawin ho natin ay hahati-hatiin ko ito. Magmula dito. Faith is the substance of things hoped for. Yan. Pag-uusapan natin ito, letter A. Dahil nga dito sa substance na ito, I like this. Kung faith na walang substance is dead. Kaya nga ang sinasabi ng Apostol Pablo, ang aking pananampalataya may basihan, solid, my foundation, concrete basis, important, it is valid, it has an evidence. Yan. Now, siyempre, pinakamainam pa rin, we go to the Word of God. But before that, alalahanin natin that faith is the foundation of our Christian life.
Kung wala ang faith, no faith, Christian fake. Tama, no? Kung wala kang faith, peke kang Christian. Buti na si Christian ngayon, hindi na siya peke. Christian. Alright? So, kung ang ating basihang mananampalataya o Christian, hindi ho cornerstone, ha? Ikaw bilang isang ordinaryong tao na sumasampalataya sa Diyos ng Israel. Diyos kasi nila yun, eh. Makapangyarihan sa lahat, sapagkat ito'y pangako ng ating Panginoon kay Abraham, na ating ama ng pananampalataya. Kaya lahat ng bansa pinagpala. Ang sabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka dito sa kinalalagyan mo at ilalagay kita sa lugar na kung saan ikaw ay magiging pagpapala. Nawa ang iyong pangalan ay maalala at yung pangalan mo ay ang aking pagpapalain at yung pangalan mo na kukunin din nila ay mapagpapala. At lahat ng bansa at lahat ng taong magpapala sa iyo, pagpapalain ko sila. Abay, di kunin natin yung pagpapalang yon sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos ni Abraham. Liwanag? Very clear? Hindi lang ito ice cream sa kalsada. Hindi po. I'm teaching you what the Bible is talking about. Amen? Sige po, pumalakpak para magising. Ladies and gentlemen, the Bible is talking about this. Without this, it is impossible. Hindi ka magiging Christian kung wala kang faith that is working, that has a substance. Maliwanag yun. If your faith doesn't have substance, it is impossible for you to go to heaven o lumapit sa Diyos at manalangin at maglulupisay. Hindi po pwede. Kapag natugon ang iyong panalangin na wala kang ugnayan sa Diyos, diablo ang sumagot doon. There are only two supplier. Dito sa lupa, diablo, sa langit ang Diyos. Kaya nga, ang Apostol Pablo sinasabi niya, please lang, pray constantly, with constancy. Manalangin kayo nga di agrisat, kung nati Ilocano. Manalangin na walang patid. Dahil ang diablo, sabi naman ni Apostol Pedro, ay kumikilos, umaatungal at umahanap ng kanyang kakagatin. Kaya kung wala ang salita ng Diyos, kagat na kagat, puro kagat at kagat hanggat na wala na yung paa mo, hindi ka na makakilos. Pero may pag-asa sa Panginoon. When we come to Him with faith, binigyan niya tayo ng authority, yung substance ng ating faith, yun ang kikilusin ng Panginoon, and He will do whatever we have asked, kung ano man yung hiningi natin sa Diyos. Then, because of the substance that we hold on, sabihin ni Lord, uy, mga anak, lumabas siya. Pupuntang Tuguegarao, yung may gumamit siya ng sasakyan. Protektahan mo siya. Uy, lumabas, TLB, lumabas siya. Walang rehistro, hayaan mo siya, walang rehistro, violator. Hinuli. Kaya down lang bayad, 14,000. Kaya yung mga tiga-Batal, ganyan kahalaga ang buhay niyo. 14,000 lang kaya isang araw ang ginastos na. Tapos hindi pa kayo sumama. Ay, naku, ano ba yan? Pumalakpak ang mga tiga-Batal. Hindi ho talaga sasama si Lord pagka illegal. Illegal po eh. Sa tagal ho ng pangyayari, yung atin nung sasakyan na TLB, dahil na-repair, hindi ho siya nahirehistro magmula nung pandemic. So, matagal din ho siyang nasira, natenga, inayos natin. Yung mga iba, pasalamat pala doon, nagbigay ng yung, ano pangalan? May nagbigay, 2,000. Pastor, donation ko sa rehistro. Tama yung 14,000, no? Di naging 12,000, may binigay isang 2,000. Salamat po. Alright, naintindihan na po ninyo ang ibig sabihin ng pananampalataya. And yung substance po ay dahil sa pangako ng Diyos. Inuulit-ulit natin ito. Kasi kung wala talagang substance, mahirap. Paano mo makukuha yung substance? Sa palengke? Hindi ho. Faith comes through
hearing. No. Ulit. Faith comes through hearing and hearing and hearing and hearing and hearing. Oo. May iba sa atin talagang may gift talaga ng hearing. Walang gift sa reading. Amen. Kulambat din Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon. God gave us a gift of hearing and hearing the Word of God. Okay, let's move forward. Kaya nga po, dito pa rin sa Bible, sa Ephesians chapter 2, ipinaliliwanag niya mismo, for by grace, you have been saved through faith. Hindi ho ito kung ano-ano man. Kaya sabi niya, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of your work. Kahit na magbigay ka pa ng maraming tulong sa church. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng kaligtasan, gusto ko ma-save, gusto ko talaga magbigay ako sa church para lang maprotektahan yung aking mga ari-arian, maprotektahan yung aking family. Not at all. Hindi ka mapoprotektahan. It is not of your own doing. It is not the result of your work. Hindi sa resulta ng inyong kabaitan. Hindi po. Maraming mabait papuntang impyerno. Ano na yung kasabihan? Pare, ano siya makumpare ko? Iyon daw kabayo. Masamang damo. Madaling mamatay. Ano? Mahirap hindi. Yung masamang damo, dapat lang mamatay. Masama nga Oy, wag. Palitan natin. Salita ng Diyos ang puntahan natin, okay? Not a result of your good works, so that no one will make yabang. Ito, ako kaya nagbigay ng upuan na yan. Kilala ko yun. Wala ho dito. Hindi nyo ba alam ako ang nagpagawa ng lahat mga upuan na yan? Nako, patay. Tatay ko po karpintero. Hindi ho ninyo sinweldohan yung tatay ko na gumawa ng mga upuan na yan. Lahat o kasi yung upuan namin, pagka nandito ka sa harap, hindi mo nabubuhatin, iharap. Pag humarap kayo doon, igaganon mo lang yung kanyang likod, nakaharap ka na din dyan. Pero ang magbubuhat ng upuan ay 5 tao sa bigat. 20 ho dyan, 20 dito. Hanggang bigat ho. Pagkatapos, kinuha pa doon sa ilagan. Pinulak nila yung nara doon para dalhin lang sa church. May illegal pa rin, kasi nara. Pero bata pa ako noon. Pinagmayabang nila na sila daw ang bumili ng church, ng lote. Grabe naman yan. Sabi ko, kung ibinigay mo na kay Lord, mayroon ka ng kagalakan, hindi mo na pupolitikahin na sisingilin pa ang simbahan at sisingilin si Lord. Meron din naman ho tayong mga ibang mga tao na galing dito sa church na umalis na sila. Lumapit ho sila sa amin at sabi, nagbibigay ho kami ng tithes namin sa church. Ito po hindi chismis ho ito. At ito'y katotohanan na gusto ko lang malaman ninyo. Ay, magkano po ang tithes ninyo? 2,000 naman po yan. Okay. Magkano sweldo nyo sa isang buwan? 90,000 po. Nagalit si doktora. Sabi niya, magnanakaw ho kayo. 2,000 lang binibigay ninyo? Sa bait at buti ng Diyos, 90,000 ang sinusweldo mo, 2,000 lang ibibigay ninyo? Hindi ho kayo welcome dito sa church. Ganun na po siya. Magnanakaw pala kayo Ayaw namin masama sa dilubyo ninyo. So, ang laki ng kulang. 9,000 dapat ang ibigay niya buwan-buwan. Hindi ho sa amin yun. Kami nagbibigay mas higit pa. Nakangiti ako, bakit? Faithful yung aking asawa. Noon pang kami magkasama na, faithful na siya. Kaya salamat sa faithfulness mo. Naidagdag sa kagandahan mo.
Maglibre ka naman dyan, oy. Pumalakpak sa Panginoon. Not of your works, not even your idea. So yung inyong salvation ninyo is through faith. Kaya yung faith na ito, regalo ni Lord dyan. Ha? Regalo, faith. Kung walang faith at walang repentance, walang grace. Itinuro ko na ito. Paano naman kikilos yung grasya ng Panginoon? Hindi ka naman pala nananampalataya sa Kanya. Wala namang pagbabago ang buhay. Repentance. Ano yung repentance? What does it mean by repentance, ladies and gentlemen? Anyone else? Itaas lang kung alam niya ang ibig sabihin ng repentance. Pakitaas lang kamay, hindi ko tatawagin. Very good, very good. Repentance is, halimbawa, ito yung ulo ni pastor. Tatanggalin ko yan, pupugutan ko siya, lagyan ko bago na maayos na utak. Ganun ho ang repentance. Hindi yung, sorry, hindi ho ganun. Yung Hebrew or Greek interpretation of repentance. Change the way you think. That is repentance. Kung ang lakad mo papunta dito, iba na, huwag na ho dyan. Hindi ho papunta ron, hindi papunta ron. Talikuran mo na yung dati mong daan, about face ka na, dito ka na papunta. Diablo doon, dito Panginoon. That is repentance. Without repentance, wala ho ding grasya. No grace. Hindi kikilos ang grasya. Kikilos lang ang grasya. Bakit po? Hey, for by grace you have been saved through faith. And then kapag ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos, when you hear and hear the word of God, at dito na nagkaroon, oo nga pala, Lord, sorry po. Ayun na. Babaguhin ko na buhay ko, yung utak ko, tatanggalin ko na, lalagyan ko na ng bago. Aayusin ko na ho buhay ko. Palapakan natin ang Panginoon. And then lipat tayo sa John 1:12. But all who did, sino man yung kumilos, nakatanggap, who did receive Him. Tingnan natin ito. Kaya ito po, kapag tinanggap mo talaga yung regalo ng Panginoon, ano yung regalo niya? Walang iba kundi ang pananampalataya. Ano ang pinananampalatayahan natin? Substance. Ano yung laman ng substance? Ang ating Panginoon at yung kanyang mga promises. Ang kanyang pangako ay kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, meron tayong kaligtasan. At sa pamamagitan ng sa ating repentance, merong grasya na kikilos sa atin. Ganun ho. Kaya hindi ho pwedeng mabigyan ka ng grasya kung church lang. Hindi ho po pwede yun. Gusto ko ng grace. Mag-asawa ka ng pangalan ay Grace. Wala namang pangalan ng lalaki na Gracio. Wala. Alright. Maliwanag po ito Maliwanag po. So by attending church, you cannot save. Pero hindi naman pwedeng sabihin, hindi pala pwede, kahit hindi ako mag-church, pwede pala ako maligtas. May paano mo malalaman yung inyong pananampalataya? Faith comes through hearing and hearing the Word of God. At napapakinggan natin ang salita ng Diyos dito lamang sa simbahan. Hindi po totoo yan! Sinungaling ka, pastor! May YouTube na! At mayroong Francisco Balagtas pa! Sino yun? Si FB. Pastor Francisco Balagtas. Sabi niya sa akin, Pastor, meron akong congregation, yung ibang kalahati ng miyembro mo, miyembro ko din yun. Nagbibigay sila ng tithe sa akin. Ay, sama ng loob ko, oy. Dinibati pa ako ng mga miyembro mong kalahati. But all who did receive Him and have faith in Him, in His name, He gave the right to become children of God. Kung ikaw ay children of God, dehins kasuwail. Bakit pagka dehins may nag-aamin? Dehins madamot. Dehins mayabang. Pride po yan. Pagka ikaw ay children of God, kaya nga kung ang tema natin ay giving, anak ka ba ng Diyos? Abay, sumusunod ka sa Kanya. Yung Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel, yung mga Israelite, they give their tithes until now. Pinagpapala sila. Bakit hindi natin gayahin? Kung ang Diyos pinagpapala niya, yung batas na ginawa niya, pinagpapala niya yung kanyang mga tao, bakit hindi natin pwedeng gayahin? Give our tithes. Huwag nakawin. Huwag magnanakaw.
Malakay, dyan na ho, pag-uusapan natin. Pag Malakias, hindi mo binigay yung tithes mo, kanya, magnanakaw ka talaga. May malupit pang sinabi doon. Ano ba yung sinabi? Yung mga sofa ninyo ang gaganda. Yung wallpaper ng bahay mo ang ganda kaya. Yung kitchen mo ang ganda. Gawa ng architect. Pero yung church nyo, bahay ko, inanay. Sinira din ng anay na 2 paa. Ni-repair din. Nangiinggit naman ako, ikaw ng Panginoon. Yung mga bahay ninyo ang gaganda, ngunit yung templo kung nasa ng presensya ng Diyos, napabayaan ninyo. Galit na galit ako sa inyo. Mawawalan kayo ng kaban ng bayan, ikaw ng Panginoon. Read Malachi, and it will tell you the details. Yung sama ng loob ng Panginoon sa mga taong hindi nagbigay ng kanilang tithes. Ay, ang tindi ho. Pero salamat sa Diyos dahil tayo ay children of God. Hindi na tayo children of the devil. If you are a children of the devil, pumalakpak. If you are a children of God, pumalakpak. Magpasalamat sa Panginoon. Ngayon po, ang resulta nito kapag ikaw ay children of God, masunurin, masipag, magaling. Bakit meron dito to? Doktora, bakit mo nilagay yan? Hina-highlight pa eh. Hindi, parang yung paggamit lang ng Pastor James, huwag mo naman akong ganyanin, Pastor James. Kasi siya palagi maaga eh. Yung just a play of words. Please, maaga, masipag, magaling, magwapo. Hindi ko lang nailagay doon yung magwapo. So, okay na. Maganda mga ganyan. Sige na nga, teka. Yan, okay. Ganon. Yung mga nasa likod, magaganda ugali. Yung mga nasa harap, mas magaganda. Pumalakpak muna sa Panginoon. Let's go to number 2 and we will end. We will end na po. The evidence of things not seen. Letter B. Ito yung sinasabi ko kanina. Meron ho siyang ebidensya. Alam niyo po, in-stress talaga ni Apostol Pablo, I researched on the word he uses, that faith is the substance of things not seen and the evidence of the things hoped for. Para siyang hindi naman pinaglaruan yung sa tuwang-tuwa niya doon sa nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. He defined faith in this way. Faith is the substance of things that you hope for. And is the evidence of the things not seen. Now, dito po, I use this word, we can't have this confidence because of what He has done. We can have, I should say, this confidence because of what He has done for us in the past. Sige, ganito po. In the past, meron kang nalusutan. Sino na po ang nakalusot sa mga problema nung nakaraan? Pakitaas ho kamay. Grabe, no? Yung mga problemang hindi mo akalain. Kaya nung nakaraan ay sinasabi ko sa inyo, kapag ikaw ay pinanganak, meron bang ilustrasyon dyan? Pahiram yung panyo, walang sipon yan. Ano ba itong panyo? Ang baho. Joke lang. Pwedeng pamunas na muka. Pwede. Nung bata ho tayo, halimbawa, nung binalot tayo ng tatay natin, ng kumadrona. Halimbawa, ito maganda, may bata. Ayan, tingnan. Halika nga rito, Laika. Halika rito. Hawakan. Ay, Kyla, di ba binaligtad mo yung pangalan mo? Oo, umayos. Humarap doon. Hawakan mo yan. Di ba ang ginawa doon sa bata, nung natapos na, nilagay na ganun. Tapos pinalo sa puwet. Gumanon na siya. Ayan.
May audience ako yung dalawang yun. Oh. Palagi pagka ako yung nagpapatawa, silang dalawa lang ang tumatawa. Mamamatay na sana sila sa tawa. Di binalot po, no? Nung binalot ho na ganyan, ang ginawa po, nilagyan ni Lord ng cellphone. Bakit yung cellphone? Kasi dilubyo yun. Ibig sabihin, may kasama na ang tao. Nung nabalot tayo, meron ng kasamang dilubyo. Ate Susana, alam ko yung pinagdaanan mong dilubyo. Nabalot yun kasama. Ibalik mo na ibalik mo rin yung tissue ha. Salamat. Kasi kung walang dilubyo ang tao, paano ka magtitiwala sa Panginoon? Iniisip ko yung mga dilubyo ko sa buhay. Yung, maalala ko nung ako ay nag-umpisang magrebelde, tinutukan ho ako ng baril dito sa ulo. At nung titignan ko yung baril, itinulak yung ulo kong ganun. Okay, I just want to make it very, very short. Dahil na lang ho sa kalokohan, dahil sa dilubyo na kasama sa buhay ko. At dahil din sa kaaking kagagawan. And then one man, his name is Erning Esquivel. Umiyak siya doon sa mga tumutok sa akin at sabi niya, pwede ho ba, ipabalato niyo sa akin yung batang yan, bata ako. Kasama ko ho yan, konduktor din ako, konduktor din yan. Ang biyahe po namin Rojas to Tuguegarao, wala pong daan nung araw dyan. Manipis pa lang yung daan at puro rough road. And there he comes, this guy. Basta tinutukan lang ako. Ewan ko, napagtripan nila ako. Yeah. Dilubyo. And a lot more. May isa akong dilubyo na hindi ko makakalimutan and I will always tell you about this dilubyo. Aside from my daughter, na nung kami ay nagpastor, nagdesisyon na pupunta kami dito. Nag-decide kami na okay po, sige po, susunod na kami sa inyo. Ayoko na yung 200,000 na sweldo. Doon na lang ako sa konting sweldo. Oo. Pero eventually, naging walang sweldo. Alright? And then we decided, kaya sabi ko kay doktora, tala, punta tayo sa Maynila. Gagaling ko lang ho sa Dubai. May pera ako. Mayaman ako. Bili natin. Sige, stayed in the hotel and then blah, 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 blah. And then uwi na kami, kaldero, lahat. Yung aking 4x4 truck. Meron akong Hilux dati, malalaki gulong, mahilig ako sa off-road. Andun lahat ang magagamit. And then along the way, going up sa Santa Fe from Manila, merong isang estrada, alas 3 ng hapon, pasuray-suray siyang ganun, pasuray-suray siya. Binigay ko na yung kalsada. Nung malapit na dahil sa tabi, bangin, binangga niya sa amin. And then doon nabali yung femur leg ni Darlene. Ang kanyang bali po ay nakaganyan. Hindi ho bali lang. Yung kanyang leg na ito, gumanon. Nakaganyan ho yung leg. Nakaganyan ho. Dugo-dugo lahat kami. Before that, take note, yung dilubyo, pinaghahandaan ni Lord yan. And then, I don't know, for whatever reason, nagpunta ako ng Tuguegarao, nag-aral ako ng Red Cross for 1 month. 2 months ako nag-aral ng Red Cross. Yung unang Red Cross? Sino may mga Red Cross dito? Basta? Nag-graduate ako. Ako ang pinakamagaling na Red Crosser. Dahil ilang beses ho kasi ako namulot ng mga pasyente sa kalsada pagdating ko sa hospital, patay. Sabi ng barkada kong doktor, architect, patay ka dito. Pumunta ka sa Tuguegarao, mag-aral ka kasi lahat ng mga pasyenteng dinala mo dito, ikaw ang pumatay. Kasi hindi pwedeng, alam mo yon yung lasing nga Pag lasing na, siguro malalakas yun. Bubuhatin ko na lang na gano'n. Ilalagay ko sa likod ng, alam mo yung trunk ng aking kotse, ilalagay ko doon, blah, sige, brrrr, wing, pip, 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 pip. Gano'n ang bibilis ko. Pagkatapos dating doon, patay na. Kasi yung spinal niya, yung mga delikadong parte, hindi ho basta-basta. Sir, sorry po. Andiyan yung mga ating mga Red Crosser. Andito yung mga tiga-abo-aboitis. Bawal talaga yun. Sabi ng doktor, kasuhan ka dito. Nag-aral ako. Not knowing, yun pala ay ma-apply ko sa aking anak.
Kaya lahat ng natutunan ko, naiayos ko yung kanyang leg. And then, naidala sa hospital. Sabi ko, bakit, Lord? Di ba? Ha? Ganun ho talaga ako. Nagdesisyon kami na mag-serve. Paparusahan mo kami. Hindi ko maintindihan to. Kahit na ako nandito, hindi ko pa rin maintindihan. Nung inuwi ko si Darlene, nakakas yung kanyang leg. May kahoy dito, bubuhatin ko siya dun sa kahoy na ganun. I can't understand. Kaya nag-preach ako dito ng unang-unang Sunday, pain ang laman ng aking preaching. Sama ng loob. Ganun ba mag-serve? O, eto na. Ako, nag-asikaso lahat. Ibig sabihin, nung okay na, tanggalin na yung kanyang cast, nag-aral na siya sa Septon Village. Oo. Ngayon, maglakad siya. Siyempre, maikli kasi ito eh. Ganun, maglakad. Ayos, tatanggapin ko lang. Kasi meron namang tinatawag sa medicine or science that the bone recovery. Kaya kung minsan binunot ka ng ipin mo, merong nare-recover, tinanggal na yung ipin, nakatatakpan, nagre-recover yung bone. Kaya din kung ano yung haba nito, yun din papareho during teenage years. So kami naniniwala, I believe in my wife dahil alam niya itong bone recovery. Pero hindi naman kaagad-agad, gumaganon. Ako naghihintay ho sa labas ng school. Ngayon, sinusundan naman si Darlene, mga 5 estudyante, anak ng pastor, anak ni Pastor James yung isa. Asan siya? Galit na galit ako, sinusundan yung anak ko, gumaganon silang lahat. Ang ganda pa naman nung, naku, tumakbo talaga ako. Hindi ko matanggap ito. Asan ba si Pastor James? Kaya kinuha ko yung anak ko. Umuwi ako dito sa bahay. Sabi ko, Lord, pahabain nyo nga in Jesus' name. Ayoko na makita ito. Ang sama. Doon ho mas masama yung loob ko na nakita kong ginagaya ng mga anak ng mga pastor. Kunin kaya sila ni Lord. Hindi. Masama lang talaga yung loob ko. So I took her in Jesus' name. Amen. Wala ho nangyari. Pero sabi ng doktor ay pagdating ho ng teenage years, kaya lang desperado ako. Lord, masama talaga loob ko dahil pinarusahan mo ako bago ako magpastor. Yan, lakasan mo naman daw ng konti. Yung pampaiyak talaga to. Pwede ba yung parang kahapon lamang, maganon naman. Ihina mo naman ng konti kasi parang na-distract na yung kanilang iyak eh, no? Ang masakit to, halos araw-araw I am in pain. And the most painful, alam nito, we have 30 pastors noong araw. Hindi nila matanggap na ang kanilang magiging kapalit na leader ay a non-Bible school graduate. Walang lisensya. Hindi siya reverend, hindi siya bishop. Ano ang meron sa kanya? Experience. Nag-aral ako ng Bible school. Hindi ko kinuha ng diploma dahil hindi ko kailangan. I wanted to learn more about Him. I don't want to become a pastor. Ayoko po. But the Lord has called me and called my family. Kaya during the time, I said, Lord, hindi ko kaya. At lalo akong nahirapan noong hindi ako tinanggap ng mga pastor. Siya lang ang tumanggap sa akin. Palakpakan nyo nga naman ng Panginoon sa buhay niyo. Kaya kahit na palalayasin ko to, hindi lalayas to eh. Because He understood our calling. Hindi kami nagpartner dahil lang sa magkaibigan kami. Hindi. We were called because of the calling and the plan of God and the purposes of God. Kaya yung purposes ng Panginoon, siya ang magbibigay tibay sa inyong partnership kahit na mag-asawa. If that relationship is without purpose,
dilubyo. But if you come to Christ and ask Him for a purpose at bibigyan niya, iaayos niya lahat ito. Lahat is laid bare, wala kang sikreto, and then God will come and rescue your relationship. And He will bless you. That moment, ako po ay naglilinis dito. Ito, nililinis namin. Architect, Dr. Ho, naglilinis dito nung araw na. And then tumatakbo si Darlene. Takbo siya dyan. Oh, takbo-takbo. Kasi nga, alam mo yung na-miss niya yung pagtatatakbo. Dahil nga, na-aksidente nga siya. Ngayon, gumaling. I was seated here. Right. Ito, dito na. I was seated here. Aglanglang may tubig ako dito. Nakita ko tumakbo siya doon. Ang takbo niya dati, ganun. Sino ang ganun ng takbo? Kaya lang pre, nung tumakbo siya, ganyan ho. Ganun siya tumakbo. Uy! Bakit mo kinuha yan? Sabi ko, uy! Halika nga rito. Tumakbo ka nga rito. Tumakbo siya. Uy, papunta ron, tumakbo. And then, halika anak. And I kneeled down here. And I said, sorry, Lord. And I asked, sorry, Panginoon. Sorry talaga. And that moment, God has changed my heart completely. Ano man ang mangyari. Tinawag mo pala talaga ako para ipakita ang miracle in your ways and not my ways. Yung pag-expect ko na pagalingin ni Lord na humaba ka agad yung kanyang leg. Hindi po. But the ways of God. Kaya sinasabi ng Panginoon, even that moment, my ways are higher than your ways. My thought are higher than your thought. Ano man yung inaasahan mo, anak, mas dakila ang aking inaasahan, mas dakila ang aking iniisip para sa buhay mo. And until now, ladies and gentlemen, I develop a faith that is working. Kaya hindi ho ako aatras, hindi ako bibigay dahil may substance akong pinangahawakan because of what He did to my life and my family. Dilubyo kasama ho ito. Kaya lang, don't miss the message. Kung merong mensahe ang Panginoon, huwag ninyong pakawalan ng mensahe ng Panginoon. Ngayon, God is talking to you right now. Whatever the message of your dilubyo, God has spoken to you. What is that message? Ano ang mensahe ng Diyos? Get that. Huwag mo munang ibahagi sa iba. Get it. Get the message. Lord, ano po? Alright. And this is what I want you to do. Ika ng Panginoon sa buhay ko. Dahil hindi ka kinikilala as a pastor, this is a proof that I called you a pastor. I called you to serve me in my kingdom. This is the evidence. This is the substance. Can I ask you, what is the substance of your faith?